Tayo po ay nakukonsensya. At nais ko pong pagtunan ng pansin, ano po ang sinabi ng ito na lalaking ito na sa kanan? Sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating sa paraiso. Ang salitang alalahanin mo ako, ito po ay salita na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon, lalong-lalo na po tayo ngayon, apektado tayo na nangyayari sa pandaigdigan po. Naroon yung tinatawag na mga suliranin, mga mabibigat na problema. Nag-iisip tayo, nagpipilit tayong kumayod, maghanap buhay sa araw-araw para sabihin natin na tayo ay makaraos sa tinatawag na kakapusan o dahil sa mga mahal ang bilihin. So kung tayo po mismo na katulad na nasa kanang nasa kanan ng ating Panginoong Hesus na nakapako, ang sabi niya, alalahanin mo ako, Panginoon. Kung tayo po mismo matutunan lamang natin na magpakumbaba sa harapan ng Diyos, ilagay po natin, ipagkatiwala natin sa Diyos ang kasalukuyan po nating nararanasan, pwede po nating sabihin, Panginoon, alalahanin mo ang kalagayan namin. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kabuhayan. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Ngayon din kakasamahin kita. Ang salitang ngayon din kakasamahin kita, yan po ay salita ng assurance po yan. May kasiguraduhan dahil ang Diyos na nangako, tutuparin niya po. Ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Ang Diyos po ang kayang magpala o pihitin, baguhin ang buhay ng tao. Ano sabi niya? Ngayon din tutulungan kita. Kung yan po sa version natin ngayon, Panginoon, nakikita mo ang kalagayan namin, halos isang kaig, isang tuka, kailangan namin kumayod para mabuhay. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kapag yan salitang yan, yan ay in-address natin mismo sa ating Panginoon na may kontrol ng lahat ng bagay, ano ang sasagot ng ating Panginoon? Ngayon din, tutulungan kita. So, ganyan po ang kalagayan ng tao sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, kaibigan, naririnig mo ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Saan po tayo sa bahaging ito sa pananaw ng tao sa harapan ng ating Panginoon? Ito po ba yun na sa kasalukuyan natin, nangyayari sa buhay natin, ay tila sa halip na tayo lalapit sa Diyos, mas lalo pa na tayo ay nagpipilit na gumawa tayo ng paraan para mabuhay, samantalang may Diyos naman na nakakakita ng kalagayan natin, na walang iba tayong dapat gawin kundi lumapit lamang tayo, manampalataya tayo, magpakumbaba tayo sa Diyos. Kaya niya pong iangat ang ating pong buhay. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Manampalataya ka lamang sa ating Panginoon. Kaibigan, napakapalad po natin. Ang bansang ito, malaya po na naipahayag, naipangangaral ang kanyang mga salita. Paano na lamang po kung wala tayong napapakinggan na salita ng Diyos? Paano na lang kung wala mga tao na ganito, na halos kahit madilim na, gabi na, may mga problema rin naman kami kinakaharap. Pero kami ay kinakasangkapan pa rin ng Diyos para ibahagi ang kanyang mga salita upang marami mga tao pa ang makaunawa. Kaibigan, samantalahin po natin mga ganitong pagkakataon na may nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ikaw yan, kaibigan, nariyan ka. Marahil itinulot, itinakda ng Diyos na tayo pagtagpuin sa lugar na ito. Narito kami, nagbabahagi, nariyan ka ngayon, kaharap ka namin, nakikinig ka. Bakit hindi mo samantalahin? Bakit hindi mo gayahin? Ang nasa kanang bahagi ng ating Panginoon na nakapako sa krus, ang sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Sinagot kaagad siya ng ating Panginoon, ang sabi niya, ngayon din, kakasamahin kita. Pwede natin sabihin, Panginoon, tulungan mo ako. Ang sasabihin natin, ngayon din, tutulungan kita. Kaya kaibigan, depende po yan ngayon sa ating pong pagtugon sa panawagan ng ating Panginoon. Ituring mo na ang iyong napapakinggan ngayon, ito ay panawagan ng Diyos sa ating kalagayan. Wala po tayong ibang dapat gawin, lumapit po tayo na may pagpapakumbabang puso. Sabi niya, 2 Peter chapter 5 verse 6 and 7 po roon, ilagak ninyo ang lahat ng inyong mga pasanin sapagkat tayo'y kanyang pinagmamalasakitan. Kaibigan, nakikita ng ating Panginoon kung anong kalagayan natin sa buhay. Kung ikaw mismo, tayo mismo, naawa tayo sa ating sarili, ang Diyos mismo, naghihintay lang po siya na tayo po ay lumapit sa Kanya.
Kaya sa oras na ito, lalapit po tayo sa ating Panginoon. Kung ikaw yung kaibigan, bagamat hindi natin natatanaw ang bawat isa dahil medyo madilim ang lugar, pero napapakinggan mo, nais mo na lumapit sa ating Panginoon. Inaanyayahan kita sa oras na ito, sumabay ka sa panalangin. Panalangin ito na may pananampalataya sa ating Panginoon, kaya katulad ng kanyang ginawa sa niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Ito po ang ating gagawin. Aminin lamang natin sa ating mga sarili na wala po tayong magagawa. Lumapit po tayo na may pagpapakumbabang puso, humingi ng kapatawaran una sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, mga nagawang kasalanan, at doon po mismo makikita ng Diyos kung ano ang ating pong kalagayan at kung saan niya tayo dapat tulungan. Kaya kung ikaw yan, handa ka na kaibigan, ganito po, seryosuhin natin ang panalangin na ito. Ariyin mo na ikaw mismo ang nakikipag-usap sa Diyos, nais lamang kitang pangunahan. Kahit na ikaw ngayon ay nariyan sa iyong kabuhayan, pero ang iyong pakinig ay narito, pwede kang sumabay mismo sa panalangin na ito. Buksan mo na lamang ang iyong puso, ang iyong pakinig. Sabayan mo ako sa panalangin. Ganito ang panalangin. Panginoong Hesus, ako po ay nagpapasalamat. Una sa inyong ginawa sa krus. Tunay nga po na kayo lamang ang makakatulong sa aking kalagayan. Kaya sa oras na ito, ako po'y nananampalataya, lumalapit, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Higit sa lahat, tulungan niyo ako sa aking kalagayan. Kaya sa pagkakataong ito, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita na manahan ka, maghari ka sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Tulungan niyo po ako sa araw-araw kong buhay. Higit sa lahat, hinihiling ko po na ako'y makasama niyo sa paraiso sa pamagitan ng pagkasulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa katotohanan, sa kasiguraduhan ng buhay naming ito na kayo lamang ang aming pong sandigan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon din tutulungan kita. Kapag ang Diyos ay nangako, tiyak po yan. Angkinin po natin yan. Kaya sa oras na ito, kaibigan, napakaraming pagkakataon na pwede po ang ating Panginoon ay abutin tayo sa kalagayan, ngunit kung tayo po ay walang gagawin, hindi rin makakakilos ang Diyos. Kaya narito po kami ngayon, ituring niyo po kami na kami ay maging instrumento ng Diyos para sa inyo pong paglangoy spiritual. At sa ilang pa po mga impormasyon patungkol po sa amin pong ginagawang ito, marahil kayo ay nagtatanong na sino ba kayo, saan ba kayo, ano ba talang grupo nyo. So dito po pakinggan niyo po ang ilang pong detalye para sa aming ginagawa. Amen. Salamat po sa pakikinig. Amen. Sa mensahe ng ating pong Panginoon na dinala ng aking pong kasama. At kayo po ay marahil katulad na banggit niya, kayo po ay nagtatanong anong grupo ito na kung saan malakas na ibinabahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Kami po ay taga Father's House Christian Center at kami po ay nagpapasimula ng gawain po dito po sa Tierra Grande, dito rin po village, dito rin sa Manggahan. At ang amin pong dito po sa may 4th floor, Block 19, Lot 5, katapat po halos ng health center dito sa bagong gawang car wash, ay malugod po namin kayo inanyayahan sa gawain po ng ating pong Panginoon. Tuwing linggo may gawain po kami alas 9 po ng umaga. At isa pong marahil kayo ay gusto nyo makilala na lubusan ng Panginoon, lumapit po kayo sa aking ilang mga kasama na naririyan. Isa pong pribilehiyo na kami po ay makapag-ministeryo po sa inyo. Kung ikaw po ay seryoso na tinanggap ang ating pong Panginoon, tunay nga na sinasabi ng salita ng Diyos, ang sino man sa kanya tumanggap ay binigyan niya ng karapatan na maging anak na Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi niya hayaan na kung ikaw ay may pinagdadaanan sa buhay, may problema, hindi mawawalan ng pag-asa. Hindi niya hayaan na ikaw ay mawalan ng pag-asa. Higit sa lahat, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi niya hayaan
na mapahamak ang iyong kaluluwa. At kung paano po kami ay nagsimula sa isang panalangin, nais po rin namin itong tapusin sa isa pong panalangin. Panginoong Banal, Ikaw na Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, salamat, Banal.